Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumanyo rin. Mga kapatid, ano ang sinusundan mo o ginagamit mo pag ikaw ay nagdidesisyon sa buhay? Maaaring sinusundan ng iba ang kanilang isip, pero ang ating katalinuhan ay may hangganan. Hindi natin alam ang lahat. Ang iba, sinusundan nila ang kanilang nararamdaman. Pero ang ating mga feelings o kutob ay walang isip. Madalas tayo ay napapahamak dahil sa ating nararamdaman. Pinapaalala sa atin muli ng Diyos na sumunod tayo sa tawag ng banal na Espiritu. Naway tayo'y mabuhay sa banal na Espiritu. Parang ating buhay ay maging mabuti at mapuno ng kapayapaan. Sa napakaraming beses na kung saan hindi natin naririnig, hindi natin pinakinggan ang banal na Espiritu dahil tayo ay nagpatuloy sa pamumuhay sa pagkakasala, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo ay makitang karapat-dapat makinabang sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong nawang kagandahang loob ay manguna at sumabaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi makakaila ang mga gawa ng laman, pangangalunya, karimarim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing. Walang taros na pagsasaya at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad nung una. Hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa gayong mga bagay. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay at pinapatay ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao, kasama ang masamang pita nito. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag
hahantong. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi naakit niyang masasama upang sundan niya ang kanyang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laki adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon, siya'y binubulay sa gabi at araw. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwan dahot, laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawain ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, hindi pa ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umiihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa kingkawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo, mga Pariseo. Binibigay ninyo ang ikapo ng yerba buena, ng ruda, at ng iba pang gulayin. Ngunit kinaliligtan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit wag naman ninyong kaligtaan gawin ang mga iba. Kawawa kayo, mga Pariseo, sapagkat ang ibig ninyo ang mga tanging luklukan sa sinagoga at ang pagpugayan kayo sa mga liwasang bayan. Sa aba ninyo, sapagkat para kayong mga libingang walang tanda at nalalakaran ng mga taong nang hindi nila nalalaman. Sinasabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, "Guro, sa sinasabi mong yan, pati kami kinukutya mo." At sinagot siya ni Jesus, "Kawawa rin kayo mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat pinapapasan ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahanin. Ngunit ni daliri ayaw niyong igalaw sa pagdala na mga iyon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Meron pong isang napakagandang kwento tungkol sa isang mag-asawa. Kapag kumakain daw po sila, palagi silang naguunahan sa lamesa. Hindi sila nagdadasal at agad po silang sumusubo para bang sila'y kauubusan ng pagkain. At pag sila'y ngumunguya, napakalaki po ng kanilang subo at napakaingay po ng kanilang pagnguya. Parang nakakita po kayo ng mga baka o kalabaw pag kumakain. Ganyan po sila kumakain. Nagkaanak po itong mag-asawa at siguro natutunan po ng bata yung pamamaraan ng pagkain ng kanyang magulang. Nagmana yung bata sa mga nakakatanda. Nakikipag-unahan na din yung bata
hindi nagdadasal, at pag sumusubo, nagmamadali, pag ngumunguya, napakaingay. Ganyan po silang lahat sa lamesa. Pero nung minsan, ito pong bata nakitulog sa bahay ng kanyang kaklase dahil sila po ay may project na gagawin. Pero nung kakain na sila kasama ng pamilya ng kanyang kaklase, napansin daw po ng bata na may kakaiba, nanibago itong bata sa galaw kilos itong pamilya. Kasi unang-una, hindi po sila nag-uunahan dun sa lamesa. Hindi po sila nag-uunahan na kumuha ng pagkain. Pagkaupo nila, tahimik, magdadasal muna, at pag gumunguya sila, hindi po sila maingay na kumakain. Nagtataka po itong bata. Kaya, nung pagkauwi po nung bata, nagtanong, sinabihan yung kanya mga magulang. Sabi, Nay, Tay, nakikain po ako dun sa kaklase ko. May napansin ako. Bakit kakaiba po sila pag sila ay nasa lamesa na hindi po natin sila kamuka? Hindi sila nag-uunahan, hindi sila nagmamadali, nagdadasal po sila, at tahimik po silang ngumunguya. Habang tayo naman po, ang ingay-ingay po natin, ang gulo-gulo natin sa lamesa. Nabigla po yung mag-asawa. Dito pa lang po sila napaisip, oo nga naman, hindi nila napansin yung kanilang ginagawa sa lamesa ay mali. Doon lang po sila na-conscious. Doon lang po sila namulat doon sa pamamaraan ng kanilang pagkain sa lamesa. Di po ba mga kapatid, minsan, kailangan natin ng ibang tao na pumuna sa ating ginagawa para maging mulat tayo sa ating mga pag-uugali. You will never notice the wrong that you are doing unless somebody notices you. Mahirap pong palitan na nakasanayan at mahirap pong baguhin ang kultura. Pero, hindi ibig sabihin pag nakasanayan mo, yan na ang tama. Amen? Hindi dahil ginagawa ng iba, gagawin mo na rin. Hindi dahil ginagawa ng iba, yan na ang tama at mabuti. At hindi dahil yan ang kultura, yan na rin ang tama at mabuti. Kung gusto natin baguhin ang isang tao, kailangan nating umpisahan sa ating kultura. Ito po ang dahilan bakit ang Diyos Ama pinadala niya ang ating Panginoong Jesucristo dito sa mundo para baguhin ang ating pagkatao. Pero nauunawaan ng Diyos para magbago ang ugali ng tao, kailangan niyang baguhin ang kultura nito. Kaya nga po, balikan niyo ang kwento sa Biblia. Pinili niya ang bayan ng Israel, isang komunidad, para maging isang daan at instrumento ng pagbabago ng mundo. Pero ang mismong bayan niya, napasama. Kaya nga, pinadala niya muli ang kanyang anak, si Jesus, para punahin yung mga maling gawain ng kanyang bayan. Nag-uumpisa doon sa mga matatalino, doon sa mga dalubhasa sa kautusan ng Diyos. Yan ang malungkot na kwento. Kung sino ang matalino, sila naman ang mangmang sa kung ano ang tama at mali. Sila ang merong pagkukulang sa paggawa sa tama, sa pag-iwas sa mali. Sa ating pong ebanghelyo, narinig natin kung paano si Jesus, pinuna niya ang ginagawa nito mga dalubhasa sa kautusan ng Diyos, ang mga Pariseo. Sabi niya, ang galing niyong mag-ikapo, ang galing niyong mag-donate, tumulong sa templo. Pero nasa ang inyong hustisya? Nasa ang inyong pagmamahal sa Diyos? Wala. Ang hilig niyo na kayo ay pinupuri sa daan. Ang hilig niyo na umuupo sa mga sinagoga. Pero ang kanilang kaluluwa, patay. Para daw po silang mga libingan na tinatapak-tapakan ng mga tao. Alam nila ang batas ng Diyos, pero sila mismo, hindi nila ito tinutupad o ginagawa sa kanilang buhay. Sila pa ang nagiging dahilan. Nagiging mabigat ang buhay, lalong-lalo na ng mga mahihirap. Totoo naman po, the truth hurts
sometimes. Pero kung walang magsasalita, walang magbabago. Sabi nga po sa Psalm 95, if today you hear the voice of God, harden not your hearts. Kung man marinig natin ang boses, ang salita ng Diyos, wag sana nating titigasan ang ating puso at sana handa tayong sumunod sa Kanya. Sana wag nating patayin ang mga mensahero ng Diyos dahil ayaw lang natin ang mensahe. Yan po madalas ang problema sa atin. Just because we cannot accept the message, we kill the messenger. Hindi po ba yan yung pagkukulang ng napakarami sa atin? Dahil ang anak, ayaw niyang pinagsasabihan siya ng kanyang mga magulang, ayun, nagtatampo, agad sumasagot, lumalaban, o kaya naman naglalayas sa bahay. Dahil ayaw ng mister na pinagsasabihan siya ng kanyang misis, naghahanap ng kalaguyo na palaging sumasang-ayon sa kanya. Minsan, meron din po mga tao, dahil ayaw kaming mga pare na nakikialam sa kung ano man ang nangyayari sa gobyerno o politika, ayaw na rin nagsisimba, ayaw na rin nakikinig sa pare. Sa unang pagbasa, narinig po natin, pinapaalalahanan tayo ni San Pablo, huwag tayong makikinig sa ating mga nararamdaman. Paul warns us that there are bad fruits in following the flesh. It is immorality, impurity, hatred, rivalry, jealousy, anger, selfishness, envy, and division. Kaya nga, mali po ang kasabihan that you should follow your passion. Be careful because sometimes our passion becomes our poison. Tandaan niyo po yan. Minsan, ang iyong nararamdaman, lason talaga sa'yo yan. Hindi sa lahat ng panahon, tama ang iyong kutob. Hindi sa lahat ng panahon, ang iyong nararamdaman ay para sa ikabubuti ng iyong kaluluwa. Tandaan niyo po ito, that our passion dies sometimes. Our passion changes through time. Mahal na mahal mo ngayon ang isang tao, handa ka na magpakamatay sa kanya. Ilang taon lang, wala na yung feelings mo sa kanya. Di po ba? Magbabago din ang iyong nararamdaman. Interesado ka sa isang bagay ngayon, lahat ng pera mo, binubuhos mo dyan. Pero paglipas ng ilang panahon o oras, mawawala din ang interest mo dyan. Hindi mo na yan magugustuhan. Kaya ang dami pong tao ang nagkakamali sa kanilang desisyon dahil damdamin ang kanilang sinusundan. The correct way to live is, remember this, that we must follow the Holy Spirit always. Magandang pagmunihan po yan. Ano man ang ating piliin sa buhay, kailangan nating itanong ito sa pamamagitan ng ating pananalangin at pagdarasal. Saan ba ako dinadala ng banal na Espiritu? Where is the Holy Spirit bringing me? Do not follow your passion, but follow your power. And where is our power? It lies in the Holy Spirit. Kasi sabi ni San Pablo, ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng lakas at ng buhay. Pag ang banal na Espiritu ang palagi mo sinusundan, palagi kang malakas, palagi kang merong gana, palagi kang masaya. Amen? Hindi po ba tayo ay napapahamak sa kabig ng ating dibdib? Pero yan ang pagkakaiba. Pag tayo ay sumusunod sa kabig ng Espiritu, tayo ay mas mapapabuti sa ating buhay. Meron po akong kakilala, nung minsan nilapitan ako, nagpapabless. Bakit? Dahil papunta po siya sa ibang bansa. Ako po ay nabigla. Sinekreto daw po niya, hindi niya sinabi sa kanyang pamilya na siya ay nag-apply sa ibang bansa para magtrabaho. Iniwan po niya yung trabaho niya dito bilang teacher para magtrabaho po sa factory sa ibang bansa. Anong dahilan? Alam po natin, economic reasons. Mas mataas daw po ang sweldo. So, naiintindihan ko po at binless ko siya. Pero, pagkalipas lang po ng ilang linggo, nabigla na naman ako
nandun siya sa simbahan, nagsisimba at kinausap ko. Aba, ang bilis naman. Bakasyon na agad? Bumalik ka na dito sa Pilipinas? At dito po siya sumagot, Father, hindi ko po nagustuhan Na homesick po ako. Na-stress po ako. Hindi po para sa akin yung pagtatrabaho sa ibang bansa. At napaisip ako, sabi ko sa sarili ko, ito kayang naging desisyon niya, pinagdasal ba niya ng mabuti? At anong ibig sabihin pag pinagdasal mo ng mabuti? Ang susundan mo, hindi lang yung gusto mo, pero pag nagdasal ka ng mabuti, bandang huli, ang dapat sundan mo ay ang kagustuhan ng Diyos. Amen? Dahil kung susundan lang po natin ang kagustuhan ng Diyos, oo, magkakaroon ng hirap, magkakaroon po ng mga pagsubok, pero bandang huli, ang ibibigay sa atin ng Diyos ay ang pinaka mabuti. Ang dami po nagtatanong sa akin, Father, ano po ba ang kailangan kong gawin? At ang palagi ko pong sagot sa kanila, i-message ko sila. Isa lang po ang palaging sagot ko, magdasal ka at itanong mo sa Banal na Espiritu. Because when you follow the Holy Spirit, remember this, my dear friends. Yes, there may be pain and difficulties, but in the end, you will receive God's grace. There will be pain, yes, because you will leave your comfort zone. There will be difficulties in our life because the devil will prevent us from achieving our destiny. But remember this, whenever you follow the Holy Spirit, God will always provide for you. God will give you the necessary grace to overcome your pain and difficulty so that you will win in this life and give God the greater glory. Magdasal po tayo sa banal na misang ito. Sana buksan natin palagi ang ating isip, ang ating puso sa Diyos. Naway sundan natin, hindi lang ang ating mga nararamdaman. Naway sa ating pagsunod sa kanyang kagustuhan, ang ating buhay ay mamunga ng kapayapaan, ng kaayusan, at ng kabutihan. Amen. Mga kapatid, sabihin natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Magsama-sama tayo at naniniwala na tayo ay tutulungan niya. Pakinggan niya sana ang ating mga kahilingan at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging mulat sa kanyang responsibilidad na isulong ang katarungang panlipunan sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging makatotohanan sa kanilang pagsusumikap na makapagbigay ng paglilingkod at programa para sa mga mahihirap at naghihikahos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga may patrabaho at mga manggagawa naway maging tapat at magalang sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, palalimin mo ang aming pananampalataya upang umunlad kami sa iyong pag-ibig at laging maglingkod sa iyo na may kabutihang loob at katapatan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. At tanggapin
Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginanap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan, kinalulugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga tinatangi at ng mga banal na kapiling mo lagi, ng iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay ng bibigay buhay at ang kalis sa nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan,
laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid nga nahimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang maligayang esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Kristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabangan sa katawan at dugong banal. Iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay. Sa pamamagit ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ano ba ang makakapagbago sa ugali ng isang tao? Hindi ang pagsesermon, hindi ang pagpaparusa. Pero baguhin mo ang kultura ng tao, magbabago ang individual na pag-uugali, ang kilos at gawa ng isang tao. Change the culture, you change the person. Nung pong nagkaroon ng World Cup ng soccer o football sa Middle East, naalala ko po, pagkatapos po ng palabas ng laban, nakita po nila ang mga Hapon, pinupulot yung mga basura. Dahil nakita nila ang mga Hapon, naglilinis, yung mga ibang nasyon, nakisali, nagpulot din ng basura, naglinis din sa stadium. Bakit ginawa po ng mga Hapon yun? Para sila ay purihin? Dahil meron po bang gantimpala sa paglilinis? Hindi. Dahil nakasama na, ito'y nakatanim sa kanilang kultura. Maliit pa lang po ang mga Hapon, sila'y tinuturuan na maglinis, na isaayos ang kanilang kapaligiran. Kaya nga hanggang pagtanda nila, dinadala nila ito. Tayo mga Katoliko, ano ang dapat nating kultura? We should live in a culture wherein we are led by the Holy Spirit. Our culture should be a culture that follows and lives in the Spirit. Kaya nga po, nung unang panahon, nung nag-uumpisa ang ating simbahan, dahil naiintindihan po, nauunawaan niya ng bawat isang Kristiyano, pag nagdadasal daw sila, lumilindol
Bakit lumilindol? Kasi nandun po yung presensya ng Banal na Espiritu. Dahil ang sinaunang simbahan, punong-puno, nabubuhay sa Banal na Espiritu, ang dami po nilang mga nakonberte. Ang dami po nilang naging mga kaanib kasama sa simbahan. At dahil po ang sinaunang simbahan nabubuhay sa Banal na Espiritu, ang dami po mga milagro na nangyari nung unang panahon. Kailangan po nating ibalik ito ngayon sa ating panahon. Do not just follow the money. Do not just follow what you think is right. Do not follow what you feel, but follow always the Holy Spirit. Ano man ang iyong nararanasan ngayon, kailangan magdasal ka. Kailangan hingin mo ang tulong ng Banal na Espiritu. Yan po yung ating assignment ngayon. Let our prayer be, we say all together, "Come, Holy Spirit." May sakit ka, sabihin mo, "Come, Holy Spirit." Nahihirapan ka, punong-puno ka ng utang, "Come, Holy Spirit." Nalilito ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo sa buhay mo, "Come, Holy Spirit." Meron kayong hindi pagkakaunawaan ng iyong asawa o kaya sa pamilya, "Come, Holy Spirit." Naiinis ka na sa nangyayari sa mundo, kaya naman dito sa ating bansa. All together, we pray, uniting ourselves in prayer. We say, "Come, Holy Spirit." Hindi man mawawala ang mga pagsubok, merong mga sakit, pero pag nandyan ang Banal na Espiritu, magiging sapat ang pagpapala, ang grasya na tatanggapin natin sa Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.